Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. At sa ngalan naman po ni Ms. Sharon Enriquez ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Jessel. At syempre, sa lahat po ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook page at YouTube channel ng Radio Magazine at Facebook page ng Philippine Commission on Women. And of course, stay safe po sa ating lahat habang may bagyo. Happy TNK Day din, Miss Honey. At happy TNK din po sa ating mga nanonood po, no? At gaya nga po ng nabanggit natin, no? Live na live po sa ating programa sa Radio Magazine 1278 tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At may replay din po tayo sa Radio Pilipinas Radio Publico 738 AM tuwing Sabado mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Bukod po dyan, nasa TV na rin po tayo dahil mapapanood pa rin po ang TNK sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Aforda Box. At syempre, pwede ring balikan ang ating past episodes. Bisitahin lamang po ang TNK webpage na makikita ninyo sa inyong screen. And sa mga nasa radyo, hanapin nyo lang po yung TNK sa www.pcw.gov.ph. Ayan. At mga ka-TNK, alam ko po na alam nyo rin na ang September 5 hanggang October 5 po ay pinagdiriwang natin ang National Teachers Month dito sa Pilipinas. Kaya sa lahat po ng mga guro, happy National Teachers Month po. At speaking of Teachers Month, Miss Jessel, may kinalaman din sa education sector ang episode natin ngayong araw na pinamagatang Edukasyong Walang Limitasyon, Instructional Materials na Walang Gender Bias. Ganun pala yung topic ngayon. Interesting po. At kung interesado rin po kayo, mga ka-TNK, dun sa topic po natin ngayong araw, pwede po kayong makibahagi sa ating talakayan sa pamamagitan ng ating Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Para nga sa ating hashtag Say sa TNK question para sa araw na ito, nakakita ka na ba ng instructional materials na hindi gender responsive? Ayan, nakakita na po ba kayo ng instructional materials na hindi gender responsive? Pindutin lamang po yung sad react kung oo. At kung hindi naman, ay pindutin po ang heart react dyan sa ating Facebook page. Sa tingin mo, ano ang dapat baguhin o idagdag para mas maging inklusibo ang mga ito? Nakapost na po iyan ang ating tanong sa ating Facebook page ng Philippine Commission on Women at sa ating Godvocates Community FB group kung saan pwede kayong mag-comment ng inyong insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814. Babasahin po namin ang inyong insights bago matapos ang ating programa. Ulitin ko po yung number 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. Ayan, at para po mas mabigyang linaw yung episode po natin ngayong araw, may kasama tayong special guest na live ngayon dito sa ating studio.
Yan, correct, Miss Jessel. I-welcome natin sa TNK ang ating kapag-advocate na mula sa PCW, recently promoted. Wow. Yan, Senior God Specialist. Congratulations. Congrats mula po. sa Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division ng PCW. And previously, siya po ay God Specialist and Focal Person para sa education sector ng PCW Sectoral Coordination Division. Wala pong iba kundi si Miss April May Ann Mariano. Happy TNK Day, Miss April. Thank you po. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. So, maulan na hapon po sa mga ka-TNK and sana mabigyan liwanag natin itong ating talakayan. Ayan, welcome po sa TNK, April, no? Bilang panimula, ano ba itong assessment tool? Sabi, Gender Responsive Assessment Tool for Evaluating Instructional Materials in Basic, Higher, and Technical Vocational Education na di umano no? Binuo ng PCW. Ayan, sa pakikipagtulungan ng DepEd, CHED at TESDA. Yes. So, tama po, no, Miss Honey. Ang Gender Responsive Assessment Tools po ay isang resource toolkit na binuo ng PCW in collaboration with DepEd, CHED at TESDA. So, ang layunin po kasi nito is para masiguro na gender responsive ang lahat ng mga textbooks, mga modules, and learning materials sa lahat ng antas. So, ito man ay basic, higher, at technical vocational education. So, ipinapakita rin po dito na dapat po is maging walang mga gender bias at stereotype. So, yun lang yung atin doon. So, kung mapapansin nyo po, yung resource toolkit is meron po siyang pangunahing laman o major na laman. So, ito po yung ito po yung guidelines para sa paggawa ng mga maging gender responsive ang curriculum at instructional materials. At pangalawa po is meron pong tatlong assessment tools po ito. So, yun po yung ating nabanggit na pang basic, higher at technical vocational education. And kung matatandaan nyo din po, nung mga nakaraan na panahon, nung 2020, maraming mga report po doon sa social media na merong mga gender bias sa mga modules. So, dahil po doon, ang PCW, ang SED po, noong 2021, nagsagawa po ng focus group discussions. And dito sa focus group discussions, inimbita po namin yung mga teachers, parents, and learners. At doon, nalaman po namin na kung paano nakakaapekto yung gender bias at stereotypes sa mga mag-aaral. At itong discussion na to, nakabuo po kami ng policy recommendation. At it po yung isang naging parang basis para aming umpisahan po yung paggawa ng assessment tools. Ayan. So, parang nag-start to nung sa mga modules po, no? So, mga pandemic times po. Yes. So, actually, mas madaming lumabas na mga gender stereotypes and biases doon. Kasi, nag-shift tayo into Online. Online. Yes. Tsaka siguro mas natututukan dahil naka-work from home din yung magulang. So nakikita nila yung module, ganito pala yung tinuturo sa anak ko sa school. Kaya mas lumutang yung issue during the pandemic. So, yun po era. yung mga nakita nila sa modules, yan, sa mga instructional materials na yun po yung nagtulak po, no, sa paggawa ng toolkit na to. And sa tingin nyo, Miss April, bakit mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong klaseng toolkit, lalo ngayon sa mga instructional materials natin? Actually, talagang napakahalaga nito, no? Kasi kung mapapansin mo, sa education agencies naman, meron naman talaga na silang assessment tool. Kaso hindi to nakafocus na pang gender. Ito, first ever guide to, na ang focus is pang gender responsive na tinitignan yung mga instructional materials. So, para matanggal natin at ma-reduce mabawasan na talaga, no, mawala na yung mga biases and stereotypes sa instructional materials. Ayan, isang halimbawa nga, no, nabanggit natin, ayan. Meron kasing kumalat na dati, no, na larawan ng isang grade 5 student, parang
pinictura ng magulang niya yung letter niya sa Department of Education, kung saan parang pinuna ng bata na bakit ganon yung kanilang yung learning module. Kasi base daw dun sa module, yung mga lalaki ay malakas, astig, at matapang. Tapos yung mga babae naman daw, iyakin, mahinhin, tapos paiba-iba yung modo. So, base po dun sa pagsusuri nyo, bukod dun sa mga ganitong lumalabas sa module, ano pa po yung ibang halimbawa ng mga gender issues sa mga instructional materials? So, tama yun, Miss Honey. Talagang, tama po yung obserbasyon ng grade 5 na students po. Kasi nung nag-conduct ko din po ang PCW ng pilot testing, kasama po, syempre, yung mga education agencies, lumabas po din talaga iyan. So, sa basic education po, isa po sa lumabas is yung mga male-dominated na illustrations po. Ibig sabihin, yung mga kalalakihan, mas sila yung naha-highlight na sila ang leader, while ang mga kababaihan, sila naman yung nandoon sa supporting role. Pagdating naman po sa CHED o sa higher education, tinignan din po doon yung ethics na kanilang subject at yung the contemporary world. Nakita po doon na ganun din po, yung mga illustrations, mas nakafocus doon sila sa mga sa mga male philosophers po. And then, meron ding mga gender-biased language like, halimbawa, man. So, pero ang tinutukoy nila is both women and men. So, yun ang isa. And yung mga images din. Sa technical vocational education naman, yung sa NC2 nila, saka NC1, mostly yung doon sa cover nila, doon sa work readiness, is ang naka-highlight, ang nandoon sa images is puro kalalakihan. So, siguro, mas maganda na equal yung representation talaga. Dapat ganun tayo. So, hindi lang yung lalaki ang dapat na-highlight. Kasi parang sinabi mo na merong pang female jobs at merong pang male lalaki jobs. lang. So, yan. So, yun po, no? So, yun yung mga gender biases and stereotypes. Actually, may mga ganun po tayong nakikita sa social media, Miss April, na yung naka-wrong daw yung bata kapag nilagay nila tatay yung nagluluto sa bahay, ganyan. Tapos nagtatrabaho yung mother, tas yun yung mali. Dapat daw yung tatay. Sa tingin mo, Miss April, paano ito nakaka-apekto dun sa pananaw ng mga estudyante tungkol sa kanilang sarili and sa kanilang kapwa? Malaki po talaga yung epekto niyan. Kasi nagsisimula yan sa pamilya. Hindi lang sa eskwelahan. So, yung role talaga sa family is napaka-importante din. Ang epekto kasi niyan, once na yan ang nakikita, yan ang natatanim or nai-inculcate doon sa mga mag-aaral, habang lumalaki sila, pag nagkolehiyo sila, yun na yung kanilang magiging mindset o pananaw. So, halimbawa, ang nakikita nila na yung mga pang-engineering courses is para sa mga lalaki. Yung mga babae, kahit gusto nila yon, parang hindi na nila i-enroll yon, iba na lang. Parang pag STEM yung mga courses, hindi sila doon. So, pang nasa, sila, care, yung mga nasa hotel, ganun yung mga courses. O, yung mga Tourism. yes, pwede po yun. So parang nalilimitahan din yung options or opportunities para dun sa mga kababaihan. And at the same time, parang yung mga batang lalaki, parang sinasabi rin natin na, ay, wag kang pumasok sa tourism industry or sa care industry. Wag kang mag-nursing kasi lalaki ka. Yung mga ganon, no? O wag kang mag-teacher kasi lalaki ka. Kaya, tingnan natin yung teaching profession, halos mga kababaihan nga yung nandun, no? Kasi parang extension siya eh. Parang sa bahay, inaasahan na yung nanay yung mag-aalaga doon sa pamilya. Pagdating sa school, parang extension siya nung nung bahay eh. Na yung mga nagtuturo, karamihan, dominated pa rin until now, I think, ng mga babae na teachers. Ayan. Pero, Miss Honey, madagdag ko lang, no? Sa ngayon po, marami talagang mga initiative na yung mga education agencies. Sinusulong po nila yung mga scholarship para dumami yung mga papasok, mainganyo yung mga kababaihan na pumasok sa mga male-dominated courses. Kung halimbawa sa TESDA. Ganon din naman sa mga sa
CHED. Kaya lang, ayun nga po yung sinasabi ko sa inyo, kahit isulong na merong mga scholarship opportunity ang mga kababaihan, dahil nga Mindset ang naging environment nila is panglalaki yan, minsan ayaw na din nila. So, hindi na nila sinusubukan. So, yun yung parang nagiging barrier, kaya medyo nahihirapan din yung nasa education agencies, paano ba ang kanilang iba pang gagawin para magkaroon ng equal representation doon o yung kumbaga marami ding makapag-enroll na kababaihan sa STEM. Ayan, maraming salamat April sa iyong ibinahagi, no. Pero pansamantala, ang ganda ng usapan natin pero pansamantala muna natin itong puputulin para magbigay daan lang po sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Edukasyong Walang Limitasyon, Instructional Materials na Walang Gender Bias, kasama pa rin po natin live dito sa ating studio si Miss April May Ann Mariano mula sa Philippine Commission on Women. At pinag-uusapan nga po natin dito ang Gender Responsive Assessment Tools for Evaluating Instructional Materials na binuo po ng PCW sa pakikipagtulungan ng DepEd, CHED at TESDA. Ayan. Ayan, Miss April. Ayan. Saklaw po ng toolkit, no, nabanggit natin kanina yung basic education, higher education, so ito yung mga college, no, and technical vocational education. Maaari po ba ninyong ipaliwanag sa ating mga ka-TNK kung bakit mahalaga na lahat ng antas ng edukasyon ay mapasama dito? And ano ba yung pagkakaiba ng approach dun sa tatlong bakit kailangan hiwa-hiwalay pa siya? Ayan. So, iba-iba po kasi ng mandato yung mga ahensya dito sa education agencies. Hindi talaga siya pwedeng pagsamasamahin. Kaya naging tatlong assessment tools po siya. Kumbaga, ang isang ahensya, say for example, ang DepEd, yung mandato po nila, gumawa po sila ng gender and development core messages. So ito po ay kumbaga parang inalign po doon, no? So hindi, kung pagsasama-samahin mo siya, magkakaiba kasi. Iba-iba sila ng level. Imagine doon sa DepEd, mga bata pa, nasa elementary at nasa high school. Tapos kung isasama mo yung pag-assess, iba yung pananaw na ng mga nasa kolehiyo. So kaya po
talaga iba-iba. So dito po mapasok yung dapat appropriate din sa edad. Age appropriate. Yung Yes. sinasabi doon sa mga module. Ayan. May tatlong bahagi nga po yung toolkit, no? Sabi niyo basic education, higher education, and tech voc education. Sino-sino po yung target users ng mga ito po? Ang target users po niyan, syempre iba-iba din kasi iba talaga yung kanilang mandato. For DepEd o yung mga nandoon po sa basic education, ito po yung mga curriculum developers o yung mga learning resource evaluators. Pwede din pong mga teachers kasi gumagawa din po sila ng mga modules. And for higher education naman, ito po yung sa mga public and private higher education institutions. Sila po kasi meron silang academic freedom. Meron silang freedom to choose kung sino po yung evaluators na i-hire nila. So, pero may mga cases po na ang na-hire ng mga HEIs is yung mga nasa CHED regional offices. Ito po yung mga Chief Education Program Specialists. And so, mga evaluators din and curriculum developers din po for higher education. While for technical vocational or yung sa TESDA po, ang mga users is yung TESD specialist at yung kanilang mga assessors at trainers po. Kasi ang ina-assess naman nila dito is yung kanilang mga manuals. Ayan. Kanina pa natin sinasabi, Miss April, yung instructional materials. Kasi ito yung parang dito gagamitin yung assessment tool sa instructional materials. Pero, yan, pwede ka bang magbigay ng halimbawa? When we say instructional materials, ano ba exactly yon? Para lang mas ma-picture ng ating mga ka-TNK kung ano ang pinag-uusapan natin. Sige. So, ang instructional materials is hindi po siya nalilimit sa textbooks. Hindi po porket sinabing instructional materials, yun yung mga libro lang. So, pwede po siyang maging print, pwede po siyang maging audio, pwedeng audio-visual, pwede pong multimedia. So, example po, halimbawa, sa DepEd, kasi tatlo palagi yung ating ahensya, so kaya Sample, sinasample isa-isa. ko din isa-isa. So, sa DepEd po, meron po silang mga modules at meron din silang mga textbooks. Pagdating naman po sa CHED, sa higher education, ang ginagamit na po nila is yung mga online na po, mga e-classroom tools, saka mga digital readings, yan. And for technical vocational education naman, ang ginagamit po nila is training manuals at meron din pong mga video presentations po. Kasama pala yun, pati yung mga, kunyari mga short clips na Yes. pinapakita, tapos doon mag-jump off yung discussion sa Yes. klase. Okay. Ganun po, halimbawa po yung sa TESDA online program, meron silang mga module doon na mga videos na din po. So, yun po yung mga, lahat yun kasali, no? So, kahit iba-ibang format yan, instructional materials po yan. Basta po, nakakatulong po ito para mas maging maliwanag, mas maging accessible para po doon sa teaching and learning ng mga learners. Kasi meron din yung mga pre-recorded na yung mga asynchronous kasi yung yung learning nung ibang na ino-offer, no? So, parang papanoorin mo yung naka-record na yung nagtuturo tsaka yung mga video clips. So, it's also covered. Hindi lang textbook pala, Miss Jessie. And given po na medyo marami po pala yun, like specific po ba nilang iisa-isahin talaga para magamit yung toolkit, or paano po ba yung paggamit po ng tamang So, parang napakahirap, no? Kapag uumpisahan mo, napakahirap kasi napakalawak. Opo. Pero, ganun po talaga eh. Kasi, kapag once na may isa kang hindi talaga na-assess dyan, meron pa rin lalabas na gender bias at stereotype. So, ganun pa rin po. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga instructional materials ay gender bias, pero merong mga instructional materials na may gender bias at stereotype. Kaya safe talaga na gamitin po ng ating mga curriculum developers and yung mga gumagawa po ng ating mga instructional materials. Maraming salamat, Miss April. Samantala mga ka-TNK, pansamantala po muna naming bibitinin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and...
Paa, tuhod, balik at ulo, itapuetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalang kanya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan para po sa ating episode na pinamagatang Edukasyong Walang Limitasyon, Instructional Materials na Walang Gender Bias. Kasama pa rin po natin live dito sa ating studio si Miss April May Ann Mariano mula sa Philippine Commission on Women. Yan, bago tayo bumalik Miss Jessel sa ating talakayan, batiin lang natin ang mga nakatutok sa atin online, si Sean Kyle Flores, si Jing Coral, Ago Orsilia, si Ma'am Ed Anjan Tuting na mula sa Rojas, Capiz. Naku, kumusta po kayo dyan sa Nandyan Rojas? din po si Miss Rosalinda Luwang sa Nueva Vizcaya. At si Rose Ann Aliwalas Candelaria mula sa SDO, Bulacan. At si Crazy Babaran Berico watching from Cainta, Rizal. Ayan, mag-ingat po kayo sa mga nakikinig po at nanonood sa amin kung saan man po kayo sa Pilipinas. Ayan. Miss Jessel? Opo, Miss April, para sa pagpapatuloy po ng ating usapan, no, ano-ano po yung naging basihan ng team po natin na sa pagbuo ng toolkit, katulad po ng meron po bang mga batas patungkol dito? And paano po yung naging proseso and ano po yung mga na-encounter natin na mga challenges sa paggawa po nito? Actually po, ang naging basis natin is yung mga national at international laws po. Kagaya po ng sa national, ito pong RA 9710 or yung Magna Carta of Women. Pati na din po yung mga plano like GWE Plan 2019 to 2025 and kahit yung mga SEDO. Pagdating naman po doon sa education agencies, naging basis is yung sa DepEd, itong kanilang DO 32 Series 2017, itong Gender Responsive Basic Education Policy. Doon naman po sa CHED, ito pong kanilang CMO number 1 Series of 2015, establishing guidelines po para po sa GAD ng CHED and higher education institutions. Sa TESDA naman po, meron po silang National Technical Education and Skills Development Plan 2023 to 2028. So, iyon po yung aming basis doon. So, lahat po yun naka-anchor sa mga batas. And, yung pangalawang tanong niyo po, yung mga challenge, no? Yung sa mga proseso. Yun nga po, no? Naging challenge talaga ito para sa amin. Kasi biruin nyo, 3 taon po, mahigit 3 taon bago po namin to nabuo. Since 2022 and now na-launch po siya nung June 23, yung aming gender responsive assessment tools. Ang naging challenge kasi dito is yung mga pa-inputs. Pero ang kagandahan nito is hindi namin siya minadali. Kasi ito, yung mga curriculum developers from different agencies, itong DepEd, CHED at TESDA, talagang sila po yung gumawa ng assessment tool. So, kumbaga, lahat po ito ay owner, no? Ang PCW saka ang 3 agencies. And una namin ginawa, kinapacitate po muna namin sila. Nagkaroon ng gender sensitivity training para sa mga curriculum developers and evaluators para leveled off. Kasi hindi po pwede na
basta na lang ikaw gagawa ng assessment tool tapos iba-iba ang inyong perspective at wala kayong gender lens. So kaya pagkatapos po noon nagkaroon man ng mga deepening sessions para may alam din sila kung ano yung gender analysis. Yan. And after nung capacity building, doon saka pa lang kami nagkaroon ng mga consultation workshop. Sa consultation workshop po, meron din kaming mga consultant na kinuha, si Miss Seni. Ayan. So, saka po ang ginawa namin is, hindi namin pinagsama-sama yung agencies kasi iba-iba nga sila, di ba? So, kung pagsasamahin mo, medyo magulo. May time na magkakasama kami na lahat, pero may time na iniisa-isa namin para makuha namin yung concerns talaga ng bawat ahensya. So, doon po sa consultation workshop na nalaman namin kung ano yung kanya-kanyang katangian ng bawat levels ng education. And from that, nagkaroon po kami ng right shop. Sinulat po namin yung guidelines. And after that, ito na pong gender responsive assessment tools. So kung para po mas malinaw, para po sa ating mga ka-TNK, yung resource toolkit po, ang nilalaman nga po rin, di po ba, meron po siyang guidelines at assessment tools. Ayun is para mas maintindihan nila kung paano gagamitin yun. Yun nga lang, ang naging challenge, yung pabalik-balik na inputs. And isa pa sa maganda is, nag-hire din po kami ng mga experts, gender experts, statistician, and psychometricians, para ma-check na yung assessment tool na ginawa talaga po ng bawat ahensya is tama at naaangkop po doon sa aming paggagamitan. So, yun po. Kaya tumagal siya ng 3 years. Pero, ayan. Pero ano naman? Quality. Yes. And maganda yung nabanggit ni Miss April na talagang kasama sa paglikha ng assessment tool, yun mismong intended users din, mga representatives ng intended users. Kumbaga, co-creation siya. Parang hindi lang, umupo lang si PCW, DepEd, TESDA, at saka CHED na mga government employees or officials at sabi, ito na ang gamitin nyo. Kasi nandun yung maganda yung sinabi niya, yung may ownership sila, co-owned nila itong toolkit na ito. And we hope na eventually ito nga ay hindi lamang yung mga nakilahok doon sa mga workshop sa pagbuo nito, kung hindi yung mga kahit yung mga hindi nakilahok at curriculum parang developers or nagre-review ng mga curriculum ay magamit nila ito as a reference in reviewing the educational instructional materials. Maganda rin, Miss Honey, na nagkaroon sila ng gender sensitivity training dun sa mga yun. Kasi pwedeng sila nga yung gumagawa. Tapos, paano nila gagamitin yung isang assessment tool kung hindi rin nila alam kung ano dun yung gender bias, ano dun yung gender issues. So, parang maganda po na nagkaroon kayo ng ganong training for them. Tsaka yung gumawa ka ng assessment tool pero ikaw mismo may bias. Opo, or hindi So, nila parang, alam ano kasi yung yun i-assess. yung biases mo kasi na yun, dahil nga hindi ka pa nag-undergo ng gender sensitivity, for example, wala ka pang idea kung ano bang ibig sabihin nito. Yung personal biases mo, mapupunta siya dun sa product mo dun sa output mo. So, ganun din actually, yung ganun din sa ganung paraan din lumaganap yung mga nakikita natin na gender biases dun sa mga instructional materials. So, at least parang 3 years in the making, Miss April, pero hopefully unti-unti yung ang kalaban kasi natin dito hindi nga lang dekada daang taon na parang maling pananaw or na nagsasantabi doon sa sa mga issues and concerns ng mga kababaihan and nare-replicate sa throughout generations. Ayan, Miss April, after 3 years na ilabas yung assessment tool, ano naman po yung aasahan nating pagbabago sa hinaharap ngayong meron na tayo nitong toolkit, and ano po yung dapat gawin ng iba't ibang grupo sa education sector para maisakatuparan natin yung goal kung bakit natin ginawa ang toolkit? Ayan. So, actually, napakahirap sagutin yan, kasi hindi naman po kasi ito isang upuan lang tapos may resulta na tayo. So, pero ang kagandahan po niyan, meron po kasi tayong joint memorandum circular. Doon nga po sa mga nabanggit na agencies, kasama po ang PCW,
ito po ay guidelines on the use of gender-responsive assessment tools for evaluating instructional materials. So, iyon po yung nagpapatibay ng ating toolkit para po magawa natin. So, ito po, ang role po dito ng mga ahensya is makapagawa po sila ng circular, ng sarili ng circular para sa mga constituents po nila at ma-disseminate po nila. At ang PCW naman po, sa ngayon ay sa mga susunod na buwan siguro, magkakaroon po ng training of trainers para sa curriculum developers ng DepEd, SHED at TESDA. So, ito po is para ma-prepare yung mga previews na gumawa ng mga ng assessment tool at sila ang aming ite-train para susunod sila naman po ang magte-train ng kanilang co-curriculum developers and evaluators po. And aside po doon, so ang inaasahan lang naman po natin yung active participation po ng bawat isa ng mga guro, teaching and non-teaching personnel, meron pong role dito para po kapag talaga nagtulong-tulungan is ma-achieve po natin yung gender-responsive quality education. Ayun. Salamat Miss April sa inyong mga binahagi po. Ngayon naman ay alamin natin kung ano nga ba ang say ng ating mga ka-TNK sa ating hashtag say sa TNK question of the week. At yung tanong nga po natin dito kanina, nakakita na po ba kayo ng instructional materials na hindi gender responsive? Kung oo, pindutin yung sad reaction at kung hindi naman yung heart reaction. Sa tingin mo, ano naman ang dapat baguhin o idagdag para mas maging inklusibo ang mga ito? Ayan, sa ngayon nga po, sabi ng ating tech team, ang post natin na ito ay na-share natin sa Godvocates community and sa Facebook page nga ng PCW. Mayroon na po itong, 76% ang nag-sad reaction. Ibig sabihin, nakakita sila ng na gender sila. biases. Habang 24% naman ng mga nag-react ay heart reaction. Ibig sabihin, wala pa silang nakita. Wala pa silang na-encounter na gender bias dun sa mga educational materials. Pero malaki po, no? Yung difference. Ibig sabihin, mas marami po silang nakakita na hindi gender responsive. Oo. Kaya nga ginawa itong toolkit. Toolkit, opo. Samantala, para naman po sa ating mga insights, sabi ni Shika Sandigan, sa murang edad pa lamang ng mga mag-aaral, dapat ituro na ang mga gawaing bahay ay para sa lahat. Hindi lamang ito gawain ng mga kababaihan, nanay or ate sa tahanan. Hindi rin dapat na itinuturo sa mga bata kung anong larangan lang ang maaari nilang pasukin o tahakin base sa kanilang kasarian. Gaya nga ng STEM, maaari ring makilahok dito ang mga batang babae na may talino, talento at kakayahan. Yan. Sabi naman po ni May Piano, oo, may mga instructional materials po na hindi gender responsive. Halimbawa, yung mga gumagawa ng stereotype gaya ng laging babae ang guro at lalaki yung inhinyero. O yung gumagamit ng wika na hindi nakikilala ang iba't ibang identidad. At may mga mungkahi rin po, yan. May suggestion si Miss May Piano para mas maging inclusive daw ang ating mga instructional material. Sabi po niya, baguhin ang mga halimbawan at larawan para magpakita ng iba't ibang gender at iba't ibang propesyon o gawain. Gamitin ang gender fair language, halimbawa mga mag-aaral, imbis na mga estudyanteng lalaki. Isama ang iba't ibang perspektiba sa mga teksto at babasahin para hindi lang isang gender ang nakikita. Siguraduhing pantay ang representasyon sa roles at pagkakataong ibinibigay sa mga tauhan o aktibidad. Wow. Ito naman po ang say ng ating masugid na tagapakinig ng sa LV Pakingan. Opo, marami na po. Siguro po ay kailangan i-capacitate ang mga gumagawa ng learning materials para sa susunod ay maging inclusive na ito. Katulad po sa ngayon, inuunti-unti ko po ang aking mga learning materials na maging inclusive or gender responsive. Ayan, mukhang magiging useful kay Ma'am LV itong ating assessment tool, Ayan. Sabi naman po, isa pang masugid natin na taga-subaybay, si Sean Kyle Flores mula po sa Pampanga. Opo, nakakita na ako ng ilang instructional materials na hindi gaanong gender responsive. Karaniwan dyan ay nakasentro lamang sa ang mga halimbawa o sitwasyon sa tradisyonal na papel ng babae at lalaki. Hindi nabibigyan ng puwang at ang iba't ibang identidad at karanasan ng mga tao tulad ng LGBTQIA+. Para sa akin,
Dapat baguhin o idagdag sa mga materyales ang paggamit ng mas inklusibong wika at mga halimbawa na kumakatawan sa iba't ibang kasarian, oryentasyon at karanasan. Ayan, Miss April, ano naman po ang masasabi mo sa insights ng ating mga ka-TNK? Ayan. So, thank you po sa mga nag-comments. Nakakatuwa po, no? Kasi, isa yung ating direksyon. Pares natin nakikita na kinakailangan talaga ng itong toolkit na ito, yung Gender Responsive Assessment Tools. At, meron talagang mga kailangan natin na maging gender fair yung ating mga instructional materials at kailangan makapacitate ang mga gumagawa ng mga learning materials. So, agree po ako sa kanila, sa kanilang mga comment at napakaganda. Ayan. Maraming salamat, Miss April, at salamat po sa ating mga ka-TNK na nagbigay ng kanilang insights at nag-react sa ating Say sa TNK. Samantala, magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niya. Mga ka-TNK, para po sa pagtatapos ng ating episode ngayong araw na pinamagatang Edukasyong Walang Limitasyon, Instructional Materials na Walang Gender Bias, kasama pa rin po natin live dito sa ating studio si Miss April Mayan Mariano ng Philippine Commission on Women. Miss April, bago ka namin bigyan ng last question, no, i-shoutout lang po muna natin yung mga kasama nating nanonood sa Facebook page po ng PCW, si Mary Ann Hufancia mula sa Kaibiga, Caloocan, at si Aris Lopez. Ayan, may humabol pa. Si Ma'am Josephine Clara Abella mula po sa SDO Bulacan. Mukhang nanonood sa atin ng mga taga DepEd Bulacan. Ayan. Tamang-tama po, saktong-sakto po sa inyo ang ating topic ngayong hapon. Opo, ayan. Para sa ating last question para sa episode na to, Miss April, no, ano po yung nais nyong iparating na mensahe sa ating mga ka-TNK tungkol sa kahalagahan ng gender responsive education? At ano naman po ang mensahe ninyo para sa ating mga guro ngayong ipinagdiriwang po natin ang National Teachers Month? Ayan. So, mga ka-TNK, ito lang po, no? Kapag ang education po ay gender responsive, sigurado po magiging productive ang mga ating mag-aaral. So, nais ko lamang pong magpasalamat din na sa ating mga teaching and non-teaching personnel from DepEd, CHED, and TESDA. So, thank you po sa lahat ng mga nag-contribute, no, na bumubuo dito
pati po sa SED team. Ayan, sa aking dating supervising na si Miss Jing and kay Sir Mac, saka po sa lahat-lahat. So, hindi Ayan, ko na po babanggitin. Nakabantay ngayon si Jing Coral. Nanonood. Baka sabihin, hindi ko shout out. Ayan. Yan talagang malaki yung tulong. And syempre tayo sa PCW ay nagpapasalamat sa lahat ng na nakipagtulungan para ma-push natin mabuo ang toolkit na ito. Opo, ayan. Muli, maraming salamat po kay Miss April May Ann Mariano, ang Senior God Specialist mula sa Philippine Commission on Women. Maraming salamat din po sa mga kapwa Godvocates po natin na nasa sa Sectoral Coordination Division at sa Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division ng PCW. Kasi taga doon na si April ngayon. Na-promote na siya. Samantala, para po sa ating bulletin board, naglabas ng advisory ang Philippine Commission on Women upang magbigay linaw at opisyal na gabay sa wastong paggamit ng Gender and Development o GOD budget. Layunin ng nasabing advisory na tugunan ang paulit-ulit na maling akala hinggil sa GOD budget, hindi lamang po sa mga ahensya ng gobyerno, kundi maging sa iba't ibang sektor. Nilinaw sa advisory na ang GOD budget ay bahagi ng kabuuang budget ng ahensya at dapat na naka-integrate o nakapaloob sa pangunahing programa at serbisyo nito. Dapat itong nakabatay sa ebidensya at tamang gender analysis, suportado ng sex disaggregated data, at nakaugnay sa aktwal na gender issues na kaugnay ng mandato ng ahensya. Tahasan di ipinagbawal ang paggamit ng GOD budget para sa mga hindi naman GOD-related na activities. Gayon din ang paglalaan o pooling ng GOD funds batay sa kautosang hindi galing sa PCW, DBM, DILG, at DepDev na dating NEDA, no? Ang mga nabanggit na oversight agencies lamang ang may kapangyarihan na maglabas ng opisyal na guidelines para sa GOD planning and budgeting. Hindi maaaring gumawa ng sariling alituntunin ang mga ahensya nang walang clearance mula sa PCW. Binigyan din ng advisory ang pananagutan at transparency sa paggamit ng GOD funds. Direktang mananagot ang mga opisyal at kawani ng gobyerno sa maling paggamit nito na maaaring humantong sa audit disallowances at maging sa kasong administratibo o kriminal. Obligado ring magsumite at maglathala ng GOD plans and budgets at GOD accomplishment reports sa tamang oras upang matiyak na may access ang publiko sa mga dokumentong ito. Yan. Salamat Miss Honey at sa PCW sa paglabas po ng advisory na ito. No, makikita nyo po ang full copy or full text po ng ating advisory sa PCW website at nakapost din po ito actually sa PCW Facebook page po. At sa punto pong ito, nais na po nating pasalamatan ang Radio Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast natin ngayong araw. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino. Salamat Ms. Jessel at salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women sa pinamumunuan po ng aming chairperson Ermelita V. Valdeavilla at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o CARE-MD na bumubuo sa TNK Production Team. Ako naman po si Hani Castro. At mga ka-TNK, tandaan po natin, no, hindi biro ang pagtuturo. Kaya naman saludo kami sa Philippine Commission on Women, Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority sa kanilang initiatives na lumikha ng mga instructional materials na walang gender bias. Kaya ang pagtuturo ay hindi lamang dapat naiasa sa ating mga guro. Bilang mga magulang at guardians at responsableng mamamayan, tungkulin natin na iwasto ang lahat ng mali at isulong ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki. Dahil sa gender equality, wala na nga pong he or she sapagkat ang meron na lamang ay we. Happy TNK Day po sa ating lahat at Happy National Teachers Month. Happy National Teachers Month po at mag-ingat po tayong lahat. Stay safe mga ka-TNK, manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Hanggang sa susunod na episode ng programang Tinig ng Kababaihan. Sa wakas ng panahon, tinig kang tinig
tinik ng kababaihan. Tanaw na madakala kanyang di matatawaran. Sa lapas ng